Nagsisimula ang chapter sa pagtalon ni Ji-Chu sa bangin. Sa nakita ni Snakey, tulalang-tulala siya, halos bumagsak ang panga niya sa lupa. Si Ji-Chu ay nagsakripisyo ng sarili niyang buhay mismo sa harapan niya. Tumitingin si Snakey sa bingit ng bangin, sumisilip sa ibaba kung saan umaalpas ang alon, nagtataka kung bakit nagsinungaling si Ji-Chu kay Wang Ding bago umalis. Sabi niya ipapunta lang siya sa pangunahing kampo, tapos ngayon, nag-full Olympic dive siya mula sa bangin. Hindi ito may pasok sa isip ni Snakey. Patuloy niyang iniisip kung bakit ganoon na lang ang pagpapakamatay ni Ji-Chu, lalo na't halatang mas matalino ang lalaki kaysa sa karamihan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Snakey, at na-realize niyang ang pagsama sa kaharian ng Qin ay nagbigay sana kay Ji-Chu ng madali at masaganang buhay. Ngunit, may rason siguro kung bakit iba ang pinili niya. Pagdating ni Snakey sa bahay, nagpasya siyang hanapin ang sagot sa mga aklat na iniwan ni Ji-Chu. Sinimulan niya itong basahin isa-isa, maingat na binubuklat ang bawat pahina. Ang mga oras ay tila minuto lang habang siya'y naghuhukay sa mga isinulat ni Ji-Chu, sinusubukang unawain ang kanyang mga iniisip. Sa wakas, matapos basahin ang ilang aklat, nagsimulang makita ni Snakey ang katotohanan. Pinili ni Ji-Chu na lunurin ang sarili sa ilog, mas pinili ang kamatayan kaysa mabuhay bilang alipin ng isang bumagsak na bansa. Bago siya mamatay, iniwan niya ang lahat ng kanyang pag-aari at yaman kay Wang Ding. Tumingin si Snakey kay Wang Ding at na-realize niyang mahalaga nga ang buhay, ngunit may mga bagay sa mundong ito na mas may halaga pa kaysa sa buhay mismo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Wang Ding gamit ang kanyang buntot, nauunawaan na, para kay Ji-Chu, si Wang Ding ang pinakamamahal niya, higit pa sa sarili niyang buhay. Ipinagtanggol ni Ji-Chu ang kanyang dangal sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa wakas ay naintindihan ni Snakey kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsuwi o paghamon. Sakto namang nagising si Wang Ding, palingalinga na may inaantok na mga mata bago tanungin si Snakey kung nahanap na niya ang hinahanap niya. Tumanggo si Snakey, sinabing utang niya iyon kay Wang Ding kaya naintindihan niya sa wakas. Nang marinig iyon, ngumiti ng may pagmamahal si Wang Ding at sinabing kahanga-hanga iyon. Nag-quote siya ng isang lumang kasabihan, ang marinig ang daw sa umaga at day sa gabi, iyan ang pagtanggap. Binati niya si Snakey, habang si Snakey naman ay tahimik lang siyang tinitigan at nagpasalamat muli, humiling na pasalamatan din si Ji-Chu. Pati si Ji-Chu, ipinaliwanag niyang marami siyang natutunan mula rito. Bago umalis, sinabi ni Snakey na gusto niyang bigyan si Wang Ding ng huling pagkakataon, isang paalala. Gumapang siya palapit, binuksan ang bibig, at nagsimulang umaawit, ang langit at lupa ay ang pisara, at ang lahat ng nabubuhay ay ang mga piraso. Sa sandaling marinig iyon ni Wang Ding, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Kusa nang nagre-react ang kanyang katawan, at nagsimula siyang dumura na parang sirang gripo. Magtatanong na sana siya kung anong kalokohan iyon, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsimula ng pumikit ang kanyang mga mata. Kalmadong ipinaliwanag ni Snakey na ito ay isang breathing mantra para sa cultivation, at kung makakamit ni Wang Ding ang enlightenment mula rito ay nakasalalay lahat sa kanyang sariling swerte. Idinagdag din niya na dahil wala pa namang pundasyon si Wang Ding, ang maliit na hibla ng tunay na chi na ito ay sapat na para panatilihin siyang buhay sa loob ng maraming araw. Nang marinig iyon, bahagya lang nakaham si Wang Ding bilang sagot. Habang dahan daw ang pumipikit ang mga mata ni Wang Ding. Nagpatuloy si Snakey, sinabing ang landas sa hinaharap ay kailangang piliin ni Wang Ding mismo, at umaasa siyang hayaan sila ng tadhana na magkita muli. Ilang segundo pagkatapos, tuluyan nang nawala ng malay si Wang Ding at nakatulog, habang tahimik naman siyang pinapanood ni Snakey. Naalala niya na minsan nang nabanggit ni Xiao Chu kung paano balak ng Snake Catcher Sect na magsagawa ng malaking blood sacrifice sa Mirian Serpent Valley. Agad na nagpasya si Snakey na bumalik doon, nare-realize niyang ito ang perpektong oras para kumilos at kumpletuhin ang kanyang gawa ng pagsuwi. Lumipat ang eksena sa Mirian Serpent Valley, kung saan matindi ang tensyon. Ilang cultivator ang nakatayo malapit sa isang mabatong burol, nagbabantay sa lambak sa ibaba. Ang isa sa kanila ay nagulat na mayroon ng 3 milyong ahas na nagtipon, at ang mga disipulo sa ibaba ay nang-aakit pa ng mas marami.
Ang isa pang cultivator ay nagtanong kung talagang plano ng master na tipunin ang lahat ng ahas mula sa timog na domain para sa isang malaking sakripisyo upang makamit ang pag-breakthrough sa isang solong atake. Bago pa magkomento ang iba, nagkibit-balikat din ang kapwa cultivator at sinabing makatarungan lang iyon. Tutal, ang kanilang master ay hindi man lang nakialam sa digmaan sa pagitan ng Qin at Chu. Tumingin ang unang cultivator kay Zuan Yangzi at sumang-ayon sa pangalawa. Sinabing kahit hindi sila sumasali sa digmaan o nakakakuha ng anumang gantimpala. Ang kanilang neutral na paninindigan ay nagpapanatili man lang sa kanila na ligtas mula sa pakikialam ng Qin. Idinagdag niya pa na may bagong panahon na darating, at tanging ang mga malalakas lang ang mamumuno dito. Itinuro niya ang mga nagsisiksikang ahas sa ilalim ng burol, sinabing sa sandaling isakripisyo ng kanilang master ang milyon-milyon sa kanila, siguradong magbe-breakthrough siya sa mid-stage ng core formation sa pagkakataong ito. Buong pagmamalaki niyang binanggit na ang kanilang master, si Zuan Yangzi, ay angat sa isang bagong antas, at syempre, makakakuha rin sila ng ilang benepisyo mula rito. Sumang-ayon ang pangalawang cultivator ngunit nag-aalala na ang ganoong kalaking blood sacrifice ay parang pagre-draw na ng lawa para lang makahuli ng isda. Ang pundasyon ng ahas ay baka hindi na makabawi sa loob ng 100 taon. Tumawa ang una at sinabing para sa cultivation, ang ilang tao ay nagsasakripisyo pa ng mga mortal, kaya ang ilang ahas ay hindi dapat big deal. Pagkatapos ay sinabi niya sa pangalawang cultivator na tumigil na sa pagrereklamo at ikalat na ang snake luring powder ng mabilis. Samantala, nakatayo si Zuan Yangzi sa isang bangin kasama si Kui Yuan, na umabot na sa peak ng foundation establishment. Tumingin sa lambak na puno ng walang katapusang mga ahas, tinawag itong napakagandang tanawin ni Zuan Yangzi. Binati siya ni Kui Yuan, tinatawag siyang junior brother, at mapagpakumbabang inamin na mas mababa ang sarili niyang talento. Ipinaliwanag niya na na-stuck siya sa parehong antas sa loob ng halos 50 taon, at ang kanyang haba ng buhay ay malapit ng matapos. Nagpapasalamat siya kay Zuan Yangzi dahil hindi siya iniwan at dinala siya sa pagkakataong ito. Nang marinig iyon, ngumiti si Zuan Yangzi at sinabing wala lang ang mga salita, dahil nagdaan na sila sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan ng magkasama, at hindi na kailangan ng ganoong formalidad sa pagitan ng mga kasama. Idinagdag niya na sa blood sacrifice na ito, naniniwala siyang makaka-breakthrough din si Kui Yuan sa core formation at pahabain ang kanyang buhay. Bahagyang tumawa si Kui Yuan, sinabing kung talagang mangyayari iyon, masaya niyang tatanggapin ang mga mapalad na salita na iyon. Ilang sandali pa, sinabi ni Kui Yuan na dumating na ang oras at hiniling kay Zuan Yangzi na simulan na ang porma sayon. Si Zuan Yangzi, nang hindi nag-aaksaya ng segundo, ay ngumiti at pinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan at tumawa ng malakas, sinabing ang lahat ng mga disipulo ay naghihintay ng may punanibik. Sa isang dramatikong kaway ng kanyang mga kamay, nagsimula siyang umawit. Ang langit at lupa ay walang awa, tinatrato ang lahat ng nilikha bilang mga ligaw na aso. Pagkatapos ay sumigaw siya, simulan ang dakilang blood sacrifice formation, at ang buong lambak ay nagsimulang umugang na may nakakakilabot na enerhiya. Ang kakaibang kapangyarihan na iyon ay nagsimulang damaloy patungo sa hindi mabilang na mga ahas na nagpatuloy sa kanilang pagsitsit at pagtaas ng kanilang mga ulo kay Zuan Yangzi. Samantala, nagpatuloy siya sa paggawa ng komplikadong hand signs na parang nag-audition siya para sa isang magical dance show, umaawit muli, Myriad Serpent Cauldron, Sacrifice. Bigla, nagtipon ang enerhiya sa langit, na bumubuo ng isang malaking pulang buwan sa itaas ng lambak, ang tatak ng Myriad Serpent Cauldron. Sinasakop ng crimson na buwan ang lahat sa ilalim nito, na nakakulong ang lahat sa loob na parang isang higanteng dome. Habang nakalutang sa hangin, buong pagmamalaking inihayag ni Zuan Yangzi na ang blood sacrifice na ito ang nagmamarka ng pinakadakilang sandali ng kanyang buhay. Idineklara niya na ang 3 milyong mortal na ahas at 500 demonyong ahas ay higit pa sa sapat para sa kanya na mag-breakthrough sa mid-stage ng core formation. Idinagdag niya na ang kapangyarihan na ito ay dapat ding makatulong sa kanyang mga kasama na sirain ang kanilang mga balakid at umakyat sa susunod na realm. Ang mga ahas sa ibaba ay sumitsit sa pagkalito habang ipinagpapatuloy ni Zuan ang kanyang ritual. Ipinaliwanag niya na ito ay isang live na sakripisyo. Una nilang kukuhanin ang dugo ng ahas, pagkatapos ay i-refine ang abdo ng ahas,
at sa wakas, ang laman, buto, balat, at kaliskis. Pagkatapos ng nakakagimbal na deklarasyon na iyon, inutusan niya ang lahat ng mga cultivator na iugnay ang kanilang sarili sa Myriad Serpent Cauldron, sinabing kung gaano karaming enerhiya ang maaari nilang ma-absorb ay nakasalalay sa sarili nilang swerte. Agad na sumunod ang lahat ng mga cultivator at kumonekta sa cauldron. Samantala, sa malayo, tumingala si Snowy sa nagliwanag na pulang buwan sa langit at na-realize niyang nakulong din siya sa loob ng dakilang pormasayon. Sumimangot siya, iniisip na darating si Snakey, ngunit wala siyang ideya kung kailan eksakto siya babalik. Alam ni Snowy na hindi siya maaaring umupo lang na parang isang takot na ahas at maghintay na kumatok ang kamatayan. Napagtanto niya na bago pa man magpakita si Snakey, kailangan niyang lumaban, o kahit man lang ay patumbahin ang ilan sa cultivator na ito. Alam din niya na hindi siya kasing-lakas ni Snakey, kaya kailangan niyang labanan ang mga cultivator na iyon mula sa mga anino. Na may isang tusong ngiti, inilabas niya ang pinakabago niyang imbensyon, ang na-upgrade na bersyon ng Invincible Thunder Poison Devouring Pill, at naisip niyang perpektong oras ito para sa isang test run. Bago pa man mapansin ng mga cultivator, initsa niya ang pills patungo sa grupo na nakakonekta sa Myriad Serpent Cauldron. Tumaama ang pills sa lupa, at sa loob ng ilang segundo, nagsimulang kumalat ang makapal na berdeng gas sa lahat ng dako. Umubo at nagpanik ang mga cultivator habang nagsimulang masunog ang kanilang balat mula sa nakal-alasong hamog. Sumigaw sila ng tulong, sumisigaw kina Senior Brother Kui Yuan at Suan Yangzi, na agad namang nagsabi sa kanila na protektahan ang kanilang sarili gamit ang True Chi at lumayo sa gas. Samantala, patuloy na naglulunsad si Snowy ng mas maraming poison bombs na para bang nasa isang pantasyang bersyon siya ng PUBG. Ang nakal-alasong usok na lumalabas mula sa mga pills ay nagsimulang sirain maging ang makapangyarihang Myriad Serpent Cauldron mismo. Nang makita iyon, natakot ang mga cultivator, sumisigaw na ang lason ay napakalakas at maaari nitong mapinsala maging ang sagradong cauldron ng kanilang master. Si Kui Yuan, na nakadarama ng panganib, ay nagtanong kay Zuan Yangzi kung ano ang dapat nilang gawin sa susunod. Ngunit hindi tulad ng mga disipulong nagpapanik, nanatiling kalmado at kumpiyansa si Zuan Yangzi. Sinabi niya kay Kui Yuan na huwag mag-alala at ipaubaya na lang sa kanya ang lahat. Humakbang siya pasulong, at inaktibo ang kanyang teknik, ang 5 Elements Toxin Transforming Palm. Isang malaking gininto ang palad ang nabuo sa harapan niya, hinahawakan ang lahat ng nakal-alasong pills habang nasa himpapawid at hinawakan ang mga ito ng mahigpit. Sa sandaling mahuli niya ang isa, napagtanto niya na hindi ito isang ordinaryong atake kundi isang tunay na pills. Agad siyang gumamit ng isa pang galaw, ang 9 Serenity Primal Chaos Palm, upang i-refine at suriin ito. Habang ini-inspeksyon niya ang pills, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa seryoso patungo sa paghanga. Pinuri niya ang hindi kilalang alchemist, sinabing nakakagulat na mahusay ang kalidad ng pills at medyo magandang pills ito. Si Kui Yuan, na nakadama ng panganib, ay nagsabing ito ay isang lubos na hindi inaasahang kayamanan. Na may ngiti, binigyan niya ito ng solidong 7 sa 10, na malinaw na ikinatuwa ang natagpuan. Mula sa malayo, nanood si Snowy nang hindi makapaniwala, napagtanto kung gaano katindi ang isang core formation cultivator. Ang kanyang naunang kumpiyansa ay naglaho, napalitan ng takot. Tahimik siyang nagdasal na sana ay huwag magpakita si Snakey ngayon, alam na ang kalaban sa pagkakataong ito ay maaaring napakalakas maging para sa kanya.